Una po sa ating mga balita, kinumpirma ni Pangulong Aquino na malapit na siyang makapili ng pambato para sa administrasyon sa 2016 National Presidential Elections. Samantala, hinamo naman po ng Pangulo ang bagong talagang PNP Chief na si Ricardo Marquez na buuin at palakasin ang pambansang pulisya. Gayon din po ang pagpapatupad ng isang malinis at mapayapang eleksyon. Ihatid sa atin ang aming kasamang si Elena Luna, live. Maraming salamat, Kirby. Magpapatuloy ang mga ginagawa ni Pangulong Aquino ng mga pribadong meeting para sa mga napupusuan o napipisil na mga kandidato para sa 2016 elections. Ito ang ibinahagi kanina ng Pangulo sa interview ng media matapos ang turnover ceremony dito sa Camp Crame ng PNP Chief. Ayon sa Pangulo, inabot daw ng hanggang hating gabi ang kanilang meeting kasama si DILG Secretary Marojas at sina Senators Grace Po at Cheese Escudero. At dahil nga daw dito ay niya na closer o nalalapit na siya para makahirang ng i-endorsong kandidato sa eleksyon. Narito ang pahayag ng Pangulo. Yung tuloy-tuloy ang mga meeting, today I'm talking with the LP party hierarchy, amongst others. I keep on talking to, and I will continue to talk to various other groups and other personalities, not just for the top positions, but also the senatorial slate. And at some point in time, even the local slates. No? Ang gusto natin talagang maparami yung kaagapay o mga kasamahan na tutulong dito sa yung pagpapanatili ng tuwidad. Samantala, tapos lamang na seremonya dito sa PNP ay ipinaabot ni Pangulong Aquino ang taos-pusong pasasalamat kay Philippine National Police Officer in Charge Deputy Director General Leonardo Espina. Sinabi ng Pangulo na hindi matatawaran ang naging ambag ni Espina sa PNP sa 7 buwan na pinamunuan niya ang organisasyong ito. Ginawaran ng Pangulo si Espina ng Philippine Legion of Honor na may ranggong Chief Commander. Ilan lamang sa mga kinilalang nagawa ni Espina ang pagtugis sa mga organized crimes, paghawak sa seguridad ng pagbisita ng Santo Papa at paghahanda sa APEC Summit na host ngayong taon ng Pilipinas. Pinuri din ang pagpapataas ni Espina ng moral ng mga pulis. Naging unang kautusan naman ng Pangulo sa bagong PNP Chief na si Police Director Ricardo Marquez ang hubugi ng mas buo at matatag ang Philippine National Police. Katulad rin sa turnover ng Armed Forces of the Philippines, ipinagbilin din ng Pangulo sa bagong PNP Chief ang tiyakin ang malinis at mapayapang halalan. Sa speech din ng Pangulo kanina, ipinaliwanag niya kung bakit natagalan ang paghirang sa leader ng PNP. Narito ang pahayag ng Pangulo. Po ako magpatuloy, gusto kong humingi ng pamanin sa lahat na naghintay ng pagkatagal-tagal sa pagtatalaga natin ng bagong chief ng PNP. Hinihingi ko po sa inyo, ang inaasahan natin pagpapalit atas dapat sa Nobyembre o Disyembre pa. Pero sa pag-alis ni General Purisima na napabilis pa dahil sa kanyang suspension, maski tayo nalagay sa di pangkaraniwang sitwasyon. Yung isa sa kakilala natin posibleng mapili para sa posisyon, hindi na pala pwede dahil hindi na siya kabilang sa mga nagko-content sa posisyon ito. Kaya naman, napunta tayo sa senior officials ng PNP. At alam nyo, sa panahon po ipili tayo ng itatalaga, nakikita natin dyan ang katakot-takot na siraan. Dahil di ko sila personal nakakilala, wala akong agarang basihan para paniwala ang ulat na dumarating sa atin. Kaya naman, kailangan nating mag-imbestiga. Ang naging malinaw po rito, yung pagbabatuhan ng putik, sintomas na isang mas malaking problema sa ating kapulisan. Tila nga po may mga kampo-kampo sa loob ng ating kapulisan. May pulis na bata ni ganito, may pulis na bata ni ganyan. Ang pananaw po natin bilang pulis, bata ka dapat ng sambayan ng Pilipino, tropa ka dapat ng taong bayan. Ito po ang pangunahing kailangang itaguyod ng ating bagong PNP Chief. Nitong Lunes lang, kinausap natin siya at nilatag ang mga suliraning nakikita natin sa serbisyo. Ang punto ko po sa kanya, pareho na kaming paritiro. Na lang ako ng kaunti. Kailangan niyang hubugin ang isang mas buo at mas matatag na PNP kasabay ng pagtsak sa isang malinis at matiwasay na halalan sa taong 2016. Maliwanag naman, sa daang matuwid, di pwede ang kanya-kanya, di pwedeng mamayani ang imahen ng pulis patola, di pwede ang kaisipang wangwang.
Nagpakita kanina ang Pangulo ng video ng news report tungkol sa pulis na hindi daw dapat tularan. Ito ay si SPO1 Ricardo Cesar Pascua na humarang sa kanyang convoy noong 2012. Kanina rin ay inisa-isa niya ang mga pulis na dapat namang tularan gaya ni na Senior Inspector Galvez na pinamunuan ng pangkat ng 30 pulis sa paglaban sa 250 NPA noong 2011 sa Agusan del Sur. At si Inspector Marjorie Manuta na bagaman nasalanta rin ng Bagyong Yolanda ay naglakad ng 6 na kilometro para lang matulungan ang kanyang mga kababayan. Kasabay nito ay ibinigay ng Pangulo ang kanyang unang pag-uutos kay PNP Chief Marquez. Utos natin sa ating bagong hepe, simpleng-simple. Tanggalin, parusahan ang mga baluktot at gantimpalaan naman ang tuwid para lalo pa silang magpakitang gilas sa serbisyo. Kasabay nito, bilin din natin ang pag-atantas ng seguridad sa ating mga... Mula dito, Kirby, sa Camp Crame ay dumiretso na si Pangulong Aquino sa Malacanang dahil meron siyang alas 2 na meeting. Ito ay tungkol sa project briefing ng Cavite-Laguna Expressway. At yan, Kirby, ang ating balita mula dito sa Camp Crame. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Elena Luna. Maraming salamat sa iyo, Elena.